ating kababayan ang kabilang sa underground economy. Ito ang ekonomiya na kasali ang mga trabahong hindi rehistrado, legal man o hindi. Karaniwan sa mga kasali dito ay underemployed at unemployed. Pag-iihaw, pagbebenta ng uling at paggugulaman. Madalas nating makita sa mga lansangan, may legal na pwesto man o wala, tangan ang kani-kanilang mga kariton o kung hindi man, pilit na nakikipagsabayan sa mga taong ligalig sa paglalakad sa mga lansangan. Paano kaya ang buhay sa underground economy? Isa sa mga kabilang sa underground economy ay si Aling Tess. Kamusta po, Aling Tess? Mabuti naman. Mukha pong abalang-abala kayo. Ano po ba yan? Ay, gumagawa ako ng pang barbecue para itinda mamaya. So ilang taon po ba kayo nung nagsimula kayo sa paggagawa ng mga barbecue? Sa ngayon, last year lang ako nag-umpisa ulit. Pero nung matagal akong nag-barbecue noon. Nung college yung anak ko, siguro mga 5 years din, hanggang sa makatapos siya ng college. Ito ang nakatulong sa kanya pag-aaral niya, pang-allowance, pang-araw-araw. So, bakit po ayan yung napili yung negosyo? Bakit po hindi po yung parang sari-sari store po? Ang sabi kasi ng manguhula sa akin, sa pagkain daw ako medyo gumandang negosyo. Kaya ito ang napili kong business sa mga pagkain. Kasi dati, nagluluto pa ako ng ulam, kanin, kasama na itong barbecue. Kasi dito maganda-gandang kikitain na konti, may pang-allowance yung anak mo sa pagpasok na sa eskwela. So, sa matagal na po na pagnenegosyo nyo ng barbecue, ano na po ba yung mga problema na hinaharap nyo? Sa ngayon? Opo. Sa ngayon, okay na kami. Nagtatrabaho na yung anak ko. Noon, problema talaga dahil nag-aaral pa siya. Malaking tulong Mahirap ito. din po. Oo. Oo. Pero nakatapos siya, di ba? Okay na ngayon. Ngayon naman, ang problema na lang, siyempre, yung para sa kinabukasan pa rin natin at sa kalusugan natin, yung mga pang-araw-araw natin na kailangan. Kasi mahirap naman na umasa lang din sa sweldo ng anak ko, di ba? Opo. Tumutulong na rin ako sa kanila. Tulungan kami sa loob ng bahay. Tulungan kami sa lahat ng magastusan. So, diba? base po sa sinabi nyo, mukha pong dahil sa negosyo nyo yan ay napagtapos nyo ng pag-aaral ang inyong anak. Napagtapos, So, ano po, mabuting na idulot po nun sa Oo, inyo. maganda. Lalo na, exercise din ito kaysa sa nakaupo ka lang, di ba? Makaka-exercise na, nakakabenta pa. Oo, nakikita pa, di ba? Oo. So, ayun po, sa mga dadating pa po ba na panahon, gusto nyo po bang ipaunlad o gusto nyo po bang maliban sa barbecue, maggawa pa po kayo o gawin po parang maggawa po kayo ng branch o ipalawak nyo pa po yung negosyo nyo to? Sa totoo lang, mayroon gustong dyan, 2 taon nang pumausap sa akin na gusto rin daw nilang ako ang gagawa, hahango sila ng ready na iihaw na. Itinda rin nila, patungan na lang kami ng konti. Baka gagawin ko rin yon pag nakahanap ako ng kasama. Kasi sa ngayon, di ko kaya dahil ako lang mag-isa. No? Ngayon, pag nakahanap ako ng kasama, di pwede na namin silang supplyan. So, ang galing po. Idol po namin kayo, Aling Tess. So, salamat po. Okay, welcome. Welcome kayo lahat. Ang underground economy ay nahati sa 2 uri. Ang una ay legal at ang pangalawa ay hindi legal. Ang ilegal na underground economy ay ang mga trabaho kung saan ito ay hindi alinsunod sa ating batas. Halimbawa na lamang nito ay ang pagbebenta ng pinagbabawal na gamot at pansamantalang aliw. Sa kabilang banda, ang legal na underground economy ay ang mga trabaho katulad na lamang ng pagbebenta ng fishball at kwek-kwek. Ito ay hindi kontrolado ng ating pamahalaan. Kaya naman hindi nakakasiguro ang mga mamimili kung ito ay malinis at ligtas. Nasa kamay na lamang ng mga producer ang paghahanda at sa ating mamimili kung tayo'y magiging mapagmatsyag at gagawa ng matalinong pagdidesisyon ukol sa pagbili ng mga produkto.
Ako si Tess Tolentino, underground economy worker.